senior pastor dito. Siya po yung talaga nakakasiwa, tiwala. Siya talaga yung inilagay ng Panginoon para pangalagaan po yung mga tupa po rito. Siya, mahirap po yung walang pastor, yung walang nagpapastor. Amen. Kaya tuloy-tuloy na po tayo. Let us pray. Our Father in heaven, thank you so much for this wonderful afternoon that you have given us, O Lord. Thank you. Napunta po kami rito sa tamang lugar. Ito po yung pinaka-safe place, Lord God, para po sa bawat isa yung presensya mo, Lord God. Salamat din po sa mensahe, Lord. Use me as your footstool, Lord God, as your servant, Lord God. I believe I'm nothing without you, Lord God. Holy Spirit, you are really moving our needs. Speak to our hearts and minds, O Lord. Sa iyo na parang pinagkakatiwala, Lord, lahat. Naniniwala po ako, the secret of life, ay magtiwala lang po kami sa iyo, Panginoon. Salamat po. I give all the glory and praises in Jesus' name. Amen. Ayun, tuloy na po tayo. Ako naniniwala po, it's not easy to worship our God, to obey our God. Pag naintindihan mo talaga natin, tapos sino mo talaga sa buhay natin. Amen. I also remember when Moses and Aaron pumunta sa hari, sa Pharaoh, gusto nilang paalisin o palayain o pawalan na yung mga hayaan na ang mga Israelita ay umalis sa Egypt. Sabi ng Pharaoh, sino kayo? Pero sabi niya, yung God namin ay sinusundan. Sabi ni Pharaoh, sino yung Diyos niyo? Kasi iba yung ibang Diyos ang kilala ni Pharaoh. Kaya mahirap sundin. Di ba ang ganda-ganda naman na ang sabi nila, napakaganda ng reason o dahilan ni Aaron at ni Moses para kuhanin yung mga Israelita at dalhin sa wilderness to worship our God. Pero ayaw payagan ng Pharaoh dahil hindi alam ng Pharaoh na kung sino yung God na sinasabi ng dalawa. Same thing sa ating buhay. Paano mo sasambahin yung Diyos na hindi mo kilala at hindi mo na-experience? Sino naman po, parang hindi ko sasundin ng Diyos. For me, it's hard to preach here in America. Because hindi ganun kadali. Ang Tagalog na nga lang ang preaching mo, ang hirap eh. Because spiritual things too eh. Amen. May English pa. Pero sino naman ako para tumanggi sa Diyos na nagbago ng buhay ko? Alam niyo ba, before, when I was in the Philippines, nung ako nag-start na sumunod sa Panginoon, pumupunta ako ng church, palakad. Ang service ko, may nagka-service ako, BMW. By means of walking. Alam niyo kung gano'ng kalayo? Alam niyo gano'ng kalayo yung BMW ko? Siguro kung hindi lang siguro malayo sa bahay nila Brother Rola, o siguro doon pa sa may ang mula sa house namin, di ba? Alam niyo yun? Di lalakad yung balikan. Hindi lang Sunday, meron pa kaming midweek service every Wednesday. Makasamba lang ako sa Diyos ko kasi yung paglaya ko lang sa mga vices, sa mga bisyo, ay sapat na sa akin para sambahin ko yung Diyos na sinasamba ko ngayon. Ang hirap, it's hard na mag 2 days ka sa sugalan. Dito ka sa casino, 2 days ka sa casino. Ang hirap, 7 days ako nag-work. At lahat ng pera ko napupunta doon. Sino naman ako parang hindi ko masamba ang Diyos? Ang matindi dito, hindi lang binago ang buhay ko, pinagpala pa ako. At sa matindi pa rito, dinala pa ako sa Amerika. Sino hindi sasamba sa Diyos? Marami akong pinagdaanan sa buhay, hindi lahat masaya, pero nakita ko yung pagtulong ng Diyos. Nakita ko hindi ako iniwanan, totoo ang Biblia. Amen. Kaya nga ito trabaho namin ngayon ni Pastor Hiros, ipakilala yung Diyos na nagbago sa buhay namin. Amen. Sino man ako para tumayo dito, aral ka ng English, aral ka na, tapos tuturo ka. Minsan, sabi na rin kong pastor, merong mag-ama, yung anak, inaayang umatin yung anak sa simbahan. Sabi ng anak, tatay, inaantok ako. Sabi ni tatay, doon na tayo sa church parehas. Wala tatay, natulog din pa sa church.
Ibig iniigal sa mati yung anak, kasi ayaw mati ng anak kasi inaantok. Pero sabi ng tatay, doon natin matulog sa church. Bagamat hindi magandang kwento, pero ang punto lang dito, yung tatay iniigalis pa rin pumunta yung anak, pero inaantok. Amen. Pero tayo, ang punto ko dito, kaya tayo, tinuturuan namin kayo dito, kasi nga, pag naintindihan nyo, if you understand kung sino yung Diyos na pinagmamalaki namin ngayon, I believe hindi na mahirap magtaas ang kamay. I believe hindi na mahirap, wala nang pipilit sa inyo para pumunta sa church. Kayo mismo. Voluntary. Baka Sunday pa lang, baka di pa nga, wala pa Sunday. Monday pa na excited ka na pumunta ng church. Amen. Kaya napakahalaga na maintindihan natin na yung sino ba yung ating God na wino-worship. Sabi nila, masarap to sa kasalanan. Kung totoo man yun sa kanila, sa akin, mas masarap sa presensya ni Lord. Amen. Kasi both side na experience ko yan. Amen. Kasi pag hindi mo na-experience, if you not experience the presence of God, what is the comparison? Di ba lagi ko sinasabi, I'm always saying, pag ako yung nagpipreach, kung isang restaurant lang kinakainan mo, ay Filipino restaurant, tapos di ka kumakain sa iba, hindi ka naaalis doon kasi wala namang comparison. Pero kung nakakatikim ka sa another restaurant at natikman mo ito, masarap pala dito, ayoko na dito. Kaya nga, ang tawag ko dyan ay hindi talaga ito yung pamimili. Ito ay desisyon. Magkaiba ang pamimili sa desisyon. Amen. Mag-decide ka na Lord, ang pamimili kasi wala ka sa in-between ka. Wala ka pang pinupuntahan ng restaurant. Amen. Mamimili ka kung saan nakakain. Filipino food o sa ibang Korean food. In-between. Pero, kung nasa Filipino food ka na, ang gagawin mo lang, mag-decide ka. Kung lilipat ka ba o kung mag-stay ka. Ganun sa buhay natin sa Panginoon. If you not experience the presence of God, what is your comparison? Nasabihin mo, mas masarap dito. Kasi hindi ko naman talaga na-experience ng tao ang presensya ng Diyos. Please, can you... The next slide, please. Kasi makita lang natin, may makita lang ko sa inyo. Sabi rito, so awit, Psalm 16, chapter 16, verse 11, you will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. Hindi lang joy, fullness of joy, buong-buo, hindi ka lahati. Eh di ba, yun ang talaga yung nahanap ng mga tao. Kaya nagpo-boyfriend, kaya nag-aasawa, kaya mahanap ng ibang bagay kasi naghahanap ng kaligayahan. Pero sa totoo lang, ang totoong kaligayahan nasa presence of God. Yeah. Because in the presence of God, there is fullness of joy. Yeah. There is blessing, there is healing. Ako lagi ko ina-explain sa mga tao pag nag-invite ako. Pag punta ka ng church, gagaling ka nyo. Sabi ko, punta ka sa church, sambahin mo ang Diyos. Dahil if you experience the presence of God, there is healing, there is blessing. Amen. Amen. Because in the presence of God, there is presence, fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Magpawalang hanggan. Ibig sabihin, yung kaligayahan ng mundo, pansamantala lang. Ako naniniwala, I believe, whatever your situation na circumstances na dinadaanan mo, katapat lang niya, presensya ni Lord. Amen. The presence of God. Next slide, please. Sabi nito, blessed. Ayan, ayun ang gusto niya. Blessed. Sabi ng meaning ng 5 ng Amplified, happy, fortunate, prosperous, and enviable is the man who walks and lives not in the counsel of the ungodly, following their advice, their plans, and purposes, nor stands submissive and inactive in the path where sinners walk, nor sits down to relax and rest, where the scornful and the mockers gather. But his delight and
and desire are in the law of the Lord. Kaya pala pinupus ko yung bawat isa, kaya pinupus namin ni Pastor Rios, magbasa ng Biblia. Hindi nga lang dapat magbasa, yung delight, yung kinakasabikan mo, yung, ano ba yung kinakasabikan sa mas mababaw na English? Delight, desire, longing, the law of the Lord, and on His law, the precepts, the instruction, the teachings of God, He habitually meditates, ponders, and studies by day and night. And sabi dito, and he shall be like a tree, firmly planted and tended by the streams of water, ready to bring forth its fruit in its season. Its leaf also shall not faint or wither, and everything he does shall prosper. Sino ayaw doon? Amen. Every day. Talagang yung hindi lang inutusan ka ni pastor, okay lang yun. Ipinupus ka ni pastor at may sa umpisa nahihirapan ka, pero dapat should be na dumating sa buhay natin. Kahit lang nagpupus sa ginagawa mo to. Kasi the secret of life. Alam niyo ba yung blessed? Yung hindi ka naman ganun kayaman, pero maraming naiingit sa'yo. Minsan at alam nilang dumadaan ka sa problema, pero bakit ang saya-saya mo? Amen. Hindi, actually, ang goal natin ay hindi survival. Ang goal natin ay overcomer. Amen. Because the Holy Spirit is living us, is of us. Amen. Amen. Sino ang tatawag sa Holy Spirit? Ang Holy Spirit na nasa iyo. Kaya lang nakatalo ang mga Krisyano sa kadalasan lack of knowledge. Pangalawa, inaalaw. Pinapangintulutan. Pwede mong labanan ang mga gawa ng demonyo. Amen. Because yung God na pinaglilingkuran yung kanyang Espiritu na sa atin. Siya'y nagtuturo sa atin. Kaya nga kailangan lumago tayo ng lumago. Amen. Lumago tayo ng lumago. Huwag kang hihinto hanggang hindi natin lumago ng lumago kasi habang lumalago ka, mas nagiging, naranasan mo yung pagiging overcomer. Kamukha ko. Hindi overcomer ha? Overcomer ha? Laki na mo Uber, hindi overcomer. Amen. Overcomer. Iba kasi ang survivor sa overcomer. Ang survivor na nakakasurvive, dumaan sa problema, halatang-halata pagkatapos. Yung muntik na hindi nakalampas. Amen. Muntik nang talagang muntik na hindi mamatay. Pero yung overcomer, dumadaan siya na enjoy niya ang life. At paglabas niya, sabi niya, praise God, hallelujah, thank you Lord. Kaya kailangan natin lumago. We need to grow or mature in the Lord or how God is. Amen. Amen. Maintindihan natin kung sino ang Diyos. Masarap mabuhay kahit may problems. Ang dami kayong naluko sa COVID. Natakot. Pero sa akin wala lang. O sino ngayon, natapos na ang COVID. Wala. Iba nataranta nahirapan. Pero ako wala lang. Pero nagkasakit ako ng 20 days. Okay lang. Because my principle in life is, kung kukuhain ako ni Lord, wala akong magagawa. Pero kung bubuhayin pa ako, nasa Diyos ang pagkapasya. Amen. Blessed. Sino may gusto doon? Blessed. Amen. Yung kaingit-ingit ng buhay. Hindi ho yung, huwag ho tayo magkakamali hindi nakakaingit ng buhay mayaman. Kasi maraming mayaman malungkot ang buhay. Amen. Amen. Ang nakakaingit ng buhay, whatever happened to your life, na-enjoy mo ang buhay mo kahit may problema. Amen. Next, please. Our title is The Blessed Life. Ang pinagpalang buhay. Mula sa pagiging, ano tawag dito, yung parang buto na ano ba tawag yan? Basta yung sprout. Yeah, sprout. Next, please. Yan, yun na sinasabi kanina. Pag ikaw daw ay nagme-meditate ng Word of God, para ka daw na punong kahoy na sa tabing batisan. Bakit? Ang taong nakadikit kay Lord, umaasa kay Lord, ang Diyos na may kontrol sa kanyang buhay. Amen. Dumating man ang tag-init, kahirapan, COVID, anumang problem in this world, hindi ka maano.
Kasi nakatikit ka yung ugat mo nakatikit sa tubig. Yes. Yes. Kaya ang pinaka-safe place ay hindi maganda ang trabaho. Ang pinaka-safe place, ang pinagkitiwala mo sa buhay na ito ang Diyos. Sabi ng mga kapatid ko ng nanay, mabubuhay ka ba ng puro Panginoon? Bakit tutulog? Ginigising ko lang. Kaya sumisigaw ako. I'm shouting, baka may nag-sleep eh. Para, pasensya na kung na-store mo natin dyan. Sabi, mabubuhay ka ng puro Panginoon. Kasi wala akong inisip kundi magpakalapit sa Diyos ng panahon na yun. Lumipas at lumipas at lumipas at lumipas ang maraming panahon. Kaalalanta ng nanay ko, sobrang tamad ko. Hindi nila alam, tamad lang ako noon, hindi sobra. Totoo, tamad ako noon eh. Kasi kaya nanay ko hindi malapit sa akin. I'm lazy person before. Nung di pa ako sumusulenta kay Lord. Kaya yun ang maganda pag nagpakalapit ka kay Lord. Hindi ka lang sisipag, doble sipag. Yung ginagawa ko ngayon, yung lakas ko ngayon, kay Lord lang naman yun eh. Yung nag-double job ako, hindi ko kaya sa natural. Hindi ko kaya. Isang trabaho nga lang, ayoko eh. Okay na sa Pilipinas. Dito nga lang ako nagtrabaho sa Amerika eh. Sabi, mabubuhay ko ng puro Panginoon. Ako, yun ang training ko sa kabataan sa Pilipinas. Talagang, hindi mo na pagkatrabahuin. Talagang palalapitin mo na kay Lord. Kasi pag nagtrabaho at wala kay Lord, maliligaw lang. Yun ang training ko sa kanila. Kasi karanasan ko eh. Pakalapit ako kay Lord, pakalapit. Talagang wala ko iniisip. Lagi kong iniisip, Panginoon. O lumipas, hindi ko alam kung paano ako asenso. Basta bahala ka sa buhay ko. Dumating ang maraming panahon. To make long story short, sino ang mas may magandang buhay sa amin ngayon? Glory to God. Patunayan lang, ang Diyos kaya magpalak. Amen. Mula sa BMW, ngayon Honda na gamit ko din na BMW. Amen. Dati bitik eh. Bitik tsaka BMW. Bitikleta. Amen. Wala doon eh. Pinagpala tayo ni Lord. Hindi dahil mabait ako, hindi dahil magaling ako. Naniwala ako sa plano ni Lord. Amen. Kaya the blessed life, next place, napakikita ko sa inyo. Ang blessed, hindi lang yung may good family. Maaaring may magandang pamilya, pinagpala ka doon. Pero ang blessed talaga, nakasakop nito. Good family, good health, good finances, good spiritual life. Ako mawala na yung tatlo. Kung pamimili na ako, talagang pamimili lang ako, isa lang, ako doon sa baba. Kasi aanin ko may magandang kalusugan, malayo naman ako sa Diyos. Aanin ko naman may pera ako, malayo ako sa Diyos. Aanin ko naman may good family ako, malayo ako sa Diyos. O isa lang ha, pero yan, binibigay sa atin ni Lord lahat yan. Amen. Aanin ko kayamanan, pupunta ako impyerno. Amen. Aanin ko ang good health, kung mapunta ako impyerno. Aanin ko yung good family, pupunta kami lahat sa impyerno. Amen. Pero binibigay ni Lord lahat yan. Pag inulan niyo yung spiritual life, kasama lahat yan. Next, pero pag-usapan natin, yung sinasabi ito, yung good health. Pero actually, kasama naman lahat yan eh. Pero ito, tatalakayin natin. Kung may sitwasyon na kayo ngayon, may sakit kayo, may sakit na talagang natural na sakit, baka natural na sakit sa kalooban, sakit sa bulsa, sakit sa hindi ko alam kung anong sakit yan. Sakit sa asawa, sakit sa anak, hindi ko alam. Basta pag-aralan natin to. Pero ako naniniwala, health, tutukin natin ito kalusugan talaga. Health is God's will. Kalooban ng Diyos tayo ay healthy. Amen. Amen. Ayaw ni Lord na may sakit tayo. Amen. Lalo na kung pinanganak ka na wala pang sakit. Ito pag-usapan natin ito, liwanagin ko lang. Lalo na, especially kung talagang ipinanganak ka na walang sakit. Malusog ka, hindi kalooban ni Lord na magkasakit ka. Kung may mga sakit na, ibang usapin na yun. Basta papaliwanag ko lang, kung alam mo malusog ka nung pinanganak ka, hindi ka nasalanan, hindi gusto nila magkasakit ka. Sabi rito, healing was brought for us at Calvary. Our immune system to fight every disease. Spiritual rebellion can open the way to physical rebellion. Disease in the spirit can cause disease in the body. Amen. That's true. Pag may problema spiritual mo, maka-apekto ng body.
Pagkaralan natin, mamaya, tingnan natin. Tingnan nyo, no? Nung hindi pa nagkakasala si Eva at si Adan, wala pa sakit ang tao. Amen. Pero nang sumuway na sila sa Diyos, nagkaroon ng disobedience na, naging disobedient heart na sila sa Panginoon, pumasok na ang lahat ng uri ng sakit sa tao. Amen. Next. 4 ways to experience healing. May apat na paraan para ikaw ay makaranas ng totoong kagalingan sa iyong body. Sino yung iniwala? Pwede na gumaling ka talaga physically. Yung talagang may high blood, lahat ng uri ng sakit pwede gumaling. Yes. Alam niyo bakit? Ang katawan talaga natin, may immune system, may mga cells yan na nag-repair ng ating body. May mga gumagawa sa katawan natin. Alam ni Lord yan eh. Sino alam ni Lord na ikaw ilalagay sa mundo na nilagyan ng mga, di ba parang laptop, yung laptop. Di ba yung mga gadget, especially laptop. O yung mga computers. Di ba nilagyan ng mga antivirus yan para protektahan? Eh, tao pa kaya? Alam ni Lord yan, nailagay sa katawan natin yan. Actually, kung aaralin nyo, yung hindi ko alam ang tawag niya, yung mga cross-cross na nagdudugtong sa ating mga body. Cells. Basta ganun, meron siya. Lamunin? Lamunin. Basta meron ganun, nakalagay sa katawan natin yan. Cross. Hugis cross. Yeah, there's a, Nagdudugtong sa mga kalam na natin lahat. Amen. Hindi ko lang naipakita, pero pinakita dati yan ng isang pastor na pwede talaga ma-repair. Alam niyo, bago ako magsimula na maglingkod kay Lord, ang dami kong sakit. Ulcer, kasi kabibisyong. So, dami kong sakit noon. Pero pinagaling ako ni Lord. Talagang magaling na magaling. Lahat ng sakit ko tanggal. Mula nung sumunod ako hanggang ngayon, hindi naman talaga ako nakapupunta ng hospital. Nagkakasakit ako minor. Sabi ng Bible, kung ano pinaniwalaan mo, yung mangyayari sa'yo. Huling-huling punta ko sa ospital, sabi ko sa na talagang ako involved, tatay ko, sabi ko sa Panginoon, hindi ako pupunta niyang Panginoon. I declare, hindi ako pupunta rito na may sakit ako. Dadalaw lang ako, magpe-pray lang ako. Amen. Hanggang ngayon, wala akong na-experience sa major na problema sa body. Hindi dahil sa magaling ako, tinuruan lang ako ni Lord. Amen. Dahil naniniwala ako sa buhay na ito, kailangan mo lang ng wisdom. Amen. Amen. Wisdom. Pag may wisdom ka, I believe, nabubuhay ka na maayos sa mundong ito. Wisdom lang ang katapat. At yun nakukuha sa presence of God. Amen. Sabi ko nga sa inyo, hindi ka nung madali mag-preach sa akin dito. Sa Pilipinas nga lang, minsan kinakabahan pa rin ako eh. Hindi ganun kadali mag-alam ni Pastor kahit Tagalog, ang atang ng lingwahe ka mahirap mag-preach. Subukan yung tumayo rito, tinang ko lang kung di kayo, tumayo nga lang dito eh. Amen. Amen. But because of God's grace. Amen. Because yung pagmamahal ko lang din kay Lord. Amen. Kung pwede nga lang eh. Lord, hindi niyo ba alam lagi, Lord, huwag na lang sana ako, Lord. Katrabaho na lang ako. Hindi, no? Kasi alam ni Lord kung ano yung puso ng bawat tao eh. Kung sino talaga yung nagmamahal sa kaluluwa. Amen. 4 ways to experience healing. Anong oras na ba tayo? 2:30. Bisa natin. Una, para makaras ka talaga ng healing, ito ang gagawin mo. Guard your heart. Jaworski your heart. Di ba sa basketball, pag magaling ka mo bumantay, sa palagay nyo kayo, makakapasok yung kalaban? Hindi. Kahit balyahin mo ito, pwede. Huwag ka lang makapasok. Sa iba nang babalik, iba ka nang babalik. Pag pumapasok, kaya try pa rin. Sasaktan ka talaga kapag labas mo, pasok mo sa dami ng sakit ng katawan. Amen. Guard your heart. My child, pay attention to what I say. Listen, makinig kayo lalo kung bata. Buhay nyo ito. Nakasalalay buhay nyo ngayon. Kung ano mangyayari sa dating na panahon, may kinalaman ginagawa nyo ngayon. Amen. Oo, papatawagan kayo ni Lord. Pero yung consequences din natin pwede takasan. Yes. Listen carefully to my words, sinasabi ng Bible. Don't lose your sight of them. Let them penetrate deep into your heart. For they bring life to those who find them and healing to their whole body. Sa buong pagkatao mo.
Sabi ito, guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Next, please. Oh, di pala nakatay isa. Ay, ito yan. My child, pay attention to what I say. Ibang sabi niya, listen to my words. Never let them get away from you. Remember them and keep them in your heart. They will give light and health to anyone who understands them. Be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Yeah. Kung ano raw iniisip mo, ito huhubog sa iyo. Kaya sabi ito, guard your heart. Bakit? Pastor, kita naman sa hilig sa katawan niya. Pag hindi mo i-guard yung heart mo, yung mind mo, siyempre, ulitin ko lang, ang sakit hindi lang mo na gagaling sa pagkain. Amen. Hindi lang nakukuha sa kakulungan ng pag-exercise. Ang isang pinanggagalingan ng sakit, stress, depress. Siyempre, pag hindi ka, kaya magkataka sa mga ibang tao, hindi na maingat kumain pero may sakit. Bakit? Depression, stress. Ikaw ba naman hindi matulong magdamag, kakaisip ng problema? Yeah. Masarap kayo mabuhay ako. Ako salamat na ito na tulong namin dalawang mag-asawa. Bahala sila. Amen. Minsan kasi, yung mahirap din kasi yung mga ang isang nagiging problema kasi yung expectation. Kaya ako hindi nag-expect sa tao. Lagi sa Diyos ako. Amen. Amen. Hindi mo ako i-greet. Wala. Kahit anong gawin mo sa akin, bahala ka sa buhay mo. Basta ako masaya kay Lord. Basta ako magsasaya ako kay Lord. Amen. Ba't palulungkot ko sa sarili ko? Sa mabuhay. Amen. Lahat naman tayo, di ba kayo nagtataka? Lahat naman ng tao ay dumadaan sa problema. Bakit may mga taong naging masaya naman? Kaya nga matututo ka pag may wisdom ka. Amen. Amen. Di ba, sino naniniwala na lahat ng tao nagkakaproblema? Amen. Lahat ng tao may mga circumstansya na nangyayari sa buhay nila. Bakit may taong na-rape pero nakuha magpatawad? Alam niyo ba po yung story ni Peter Tanchi? Oh, ilang lalaki ng rape Sa anak niya. sa anak niya. Hindi si Peter Hindi si Tanchi. Peter Tanchi. Pero nakuha nila magpatawad. Yeah. Ang ngayon yung babae ang saya-saya ng buhay. Amen. Bakit? Amen. Kaya sabi nito, guard your heart. Kaya ay pinupush ko. Sabi sa umpisa kanina, pakipaligalan. Go back to the original. Sabi dito, my child, pay attention to what I say. Listen carefully to my words. Kaya pala ipinupus nila pastor yung Bible. Sino natutuwa sa inyo? Ba't pinupus pa? Di kayo binibigyan ng trabaho. Para sa inyo yan. Kahit hindi nyo basahin yan, hindi ako maapekto ang buhay ko. Kayo maaapektuhan, yung member, yung mga tao. Kahit ano pang gawin nyo, walang problema sa akin. Kayo listen carefully. Hindi lang pala magbabasa, hindi lang pala makikinig. Carefully. Unawain. Amen. Don't lose sight of them. Let them penetrate deep in your heart. Ano magbabantay? Ano magpipilter sa mind natin kung wala kang word of God? Ang emotion pa naman natin, yung ating will pa naman, ay tinuruan ng mundo. Amen. Kung walang word of God, ano yung magpipilter? Pag may nangyayaring pangit sa buhay natin. Halimbawa, naka-experience ka ng mga taong nanakit sa'yo. Ano yung panlalaban ng nararamdaman mo kung walang word of God? Oo nga, sobra sila. Kinakawawa nila ako. Pero kung may word of God, bahala na ang Diyos sa kanila. Lord, I pray, Lord, bahala na po kayo. Ayoko intindihin niya, basta ako masaya para sa iyo. Amen. Kahit ang future, pinagkitiwala kay Lord yan. Ito nga, may isang gabi, kinurek ako ni Lord. Sabi sa akin. Kasi like ko sinasabi, mag-full time lang ako, Lord, pag may bahay na ako sa Pilipinas. Hindi na kumikibo sila madala sa akin. Sabi niya, mas naisip ko lang, ba't nga may condition ako kay Lord? Pero ngayon, nasabi ko kay Lord, sige labas, basta ready na talagang timing mo na, sige, no problem. Yun na lang prayer ko ngayon. Ano nga, makakatakot ko, amen.
Kung may inuutos ang Panginoon, eh mula pa naman sa BMW, BTEC, eh nagkaroon lang ng magandang buhay ngayon. Hindi lalo na ngayon hindi nakakatakot. Amen. Kasi mas maganda ang buhay mo ngayon. Yes, Lord. Amen. Kaya talaga matry tayo sa ganun. Lord, bahala na po kayo. At ang mangyayari lang ito pag natutunan natin, naintindihan natin yung Word of God. Hindi yung sapat yung umate ng Sunday, hindi sapat yung ng Bible study. Maganda lahat yan, nakakatulong lahat yan. Pero pag hindi ka magbabasa ng personal ng Bible, madaling mawala. Kaya ikaw na nga nagbabasa. Ewan ko si Pastor Heroes, pwede rin mawala, ano? Kahit nagbabasa. Kaya nga pinamemeditate sa atin ni Lord para huwag maagaw ni Satanas. Amen. Amen. Kahit yung mga Pilipino na makaintindi na sinasabi ko, maigagayin yung mga ibang English speaking dito. Mga kabataan. Maigagayin nyo. Ang sarap mabuhay. Lalo kayo, nasa Amerika kayo, ang sarap dito, dali ng pagpapala. Amen. Sabi ko nga, kung nagtagal ng 15 years dito, baka dami ka ng investment sa Pilipinas. Amen. Because of wisdom of God. Amen. Even sa health, wisdom of God. Kaya nga yung isang kagalingan ay pumayapa ang ating isip. Pinagmumulan ng kagalingan yan. Minsan may mga sakit, ang hirap makita ng doktor. Kasi ang hindi talaga problema yung body, ang problema yung pag-iisip. Amen. Amen. Masarap na ito. Alam ko pa, sinasabi ko na-experience ko rin po, naging practical lang din po ako sa inyo, kasi na-experience ko rin po na hindi makatulog dahil sa problema. Kaya nga natutunan ko ito eh. Natutunan ko yung magtiwala sa Diyos. Ang hirap matulog. Ang dami mo, para isang nanay sa Pilipinas, Pastor, help me, Pastor. Hindi ko alam po paano pag-aaral yung anak ko. Nagpapanganak pa lang. Masyado iniisip ang future, baka lang si Lord dyan. Kung ano magagawa mo ngayon, sabi ng Bible, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Isipin mo, kapapanganak pa lang, hindi mo rin pag-aaral. Isipin mo, 17 years ka kung mag-aaral ng grade, ano ba nag-aaral ngayon? Grade 6? 2 years old pala, nag-aaral na ako. Ilang taon ngayon nag-aaral bata? 4? 6? Isipin mo, wala sa kanyang pagkaalis hanggang 6 na taon, wala sa pagkapanganak hanggang 24 years, iisipin mo yun kung paano makakatapos. Eh bakit di ka abutan ng buhay doon? At kung makatapos pa yung anak mo, baka sobrang tanda mo na rin sa iisip. Mas valedictorian pa, balik ng balik. Eh balik pa ng balik. Bagsak pa ng bagsak yung anak. Aabutin ng 30 years. Ang buhay po dito, pagtitiwala ako sa Panginoon. Isang natandaan ko, sinabi sa akin na nag-mentor sa akin. Alam mo, Pastor, pag andun ka na, susuplayan ka ni Lord. Huwag mo intindihin. Amen. Totoo naman yun eh. Ako, hindi ko naman alam kung paano ko bubuhay. Sabi nga ng, sino ba nagsabi sa akin? Yun pala, nanay ko yan to. Basta may nagsabi sa akin, paano bubuhay ng asawa mo? Ay, magiging asawa mo. Kaya si nanay tatay no, parang dismayados kayo ito. Wala ko yung pilit. Kasi talagang hindi ko alam paano ko ito bubuhayin. Totoo yun. Kung siguro kayo magulang, eh baka kayo walang kontra. Eh pagkain ko nga na, wala akong makain. Eh paano ko bubuhayin ito? Pero siya lang ginawa ko. Nuna ko talaga ang Panginoon. Yung favorite verse ko talaga noong araw, yung live siya nasabi, but seek first. Kasi pag hindi ko pinapanggit yun, parang gusto ko nang iwanan tayo. Parang gusto ko na rin maniwala, hindi ko kayang buhayin. Eh kasi siya mga, actually, yung unang-unang sasakyan, siya ang bumili pa eh. Alam mo yung pagkain niya? Yung binibigay na nanay niya pagkain sa buwan, na 2.5, ibinigay pa sa akin para lang kami may service lang ako pag-Bible study. Hindi pa kami kasal mo, no? Sana all. Oh. Wala kayo ang nanay nito net, kayo magulang nito net. Wala kayong makakita ang future sa akin. Sabi niya, Diyos Marios, pati ito na pili ng anak ko. Pabako yung mag-cross. Diyos Marios, ano ba naman ito? Dami-dami lalaki, pati pa napili.
Tapos umuwi sila tatay, nung galing Amerika. Eh, doon ako nakatira sa church. Kung nakahubad pa naman ako, pahit pa naman ako noon. Kasi nag-iilis ako ng church noon eh. Tapos nagkapatuka pa ako ng manok. Siguro si tatay, siguro mga tatay, baka dalawang piso. Ano naisip ko nito lang, bakit ko dapat ito pinili? Amen. But, seek first His kingdom and His righteousness. Pati kasama dito, kahit may sakit sa body. Kaya minsan maraming ayaw gumaling ng mga tao, even mga Kristiyano, ay dahil sa sobrang daming iniisip. Yung overthinking. Ay, sus, kahit wala kang sakit. Subukan, magka-problema lang kayo ngayon, at isipin niyo maghapon, kinabukasan para kayo may sakit. Ang bigat ng pakiramdam niyo. Pero kahit may sakit kayo, pag mapayapa isip niyo, parang walang sakit na okay lang. Yung doktor sinasabi, ang dami mo sakit, pero pakiramdam wala naman. Eh, kasi masaya yung mapayapa ang mind mo. Kapatid, kung mayroong ganun dito, huwag kang pumayag o hayaan na ang demonyo ay paikot-ikotin tayo. Pwede naman kumawala sa mga gawa ng demonyo. Pagtiwala mo lang sa Panginoon. Amen. Bahala si Lord. Total, cemetery naman din ang uwihan natin. Ba't masal lang, di ba? Hindi lang ako kasi, mamama ako 48, 16. Ako, enjoy ko nito mga mamaya. Kasi di natin alam, galit tayo buhanin. Maghapon, isip ka ng problema. Galit ka sa tao. Sa kani-kanino. Tapos mamayang gabi pala, kukunin ka ng Lord. Ayaw ko lang tayo sa talas. Isip mo, maghapon, di mo na-enjoy ang buhay, kukunin ka na pala mamaya. Amen. Amen. Enjoy your life. At ang kailangan mo dyan, saltahan ni Lord, magbabantay sa puso mo. Basahin natin ang Bible. Yes. Mag-meditate tayo, mag-devotion tayo. Iyan ang magpapalakas lalo sa atin. Hindi masama ang pwede nga sana araw-araw nasa Bible study tayo. Amen. Pero hindi naman talaga pwede ni realidad yun. Kaya nagtuturo natin devotion. Kasi ang devotion pwede mong gawin araw-araw. Yeah. Hindi mo tayo pwedeng araw-araw dito, no? Palagay, Pastor, wala nang magkatrabaho. Araw-araw dito tayo. Baka tayo, buto-buto tayo lahat dito. Nandiyan naman yung JNH. Baka sabihin ng gobyerno, hindi yung church! Dahil namin sinusuportahan. Amen. Pero hindi reality ng araw-araw na sa gawain tayo. Kasi siyempre pag araw-araw din naman, ang hirap pumasok ng antong-antok. Pero ang devotion, pwede mong gawin araw-araw. Yeah. Amen. Sarap mabuhay. Sarap maging malapit kay Lord. Amen. Paano sarap maging malapit sa demonyo? Ito na malapit ka. Kung di ka malapit sa Diyos, sa demonyo ka malapit. Wala namang in between. It's a reality. Amen. Pag hindi ka nagpakalapit sa Diyos, may ibang lalapit sa iyo. Eh sino yun? Malay ba kung tayo demonyo? Hindi naman tayo demonyo. Di ba tinan nyo? Pag gumagawa ka ng mabuti, sabi nila, hindi ikaw yun! Ang Diyos yun! Eh bakit pag may gumagawa ng masama, hindi sinasabing, demonyo yan, hindi ikaw yan! Bakit tayo may nagbibintang, ikaw yan, sa mga ugali mo, ikaw yan! Eh bakit pag gumagawa ng mabuti, hindi ikaw yan, ang Diyos yan! Di ba yung papasin yan? Ang hindi sa'yo ang credit pag gumagawa ka ng mabuti, eh tama naman. Ang question ko lang dito, pag gumagawa ka ng masama, bakit hindi sa demonyo galit? Nakuha natin punto ko. Yes. Pag gumawa ka ng mabuti, hindi naman sa Diyos lang naman yan, kaya niya nagagawa yan. Hindi kasamaan. Kaya nagagawa ng isang tao, meron lang nag-i-influence. Ang question dito, bakit ka papayag na magpa-influence sa demonyo? Amen. May solusyon naman. Word of God. Yeah. Bantayan mo ang puso mo, ang isip mo ng salita ni Lord. Through, kung kahit nakikinig kayo ngayon, through devotion, maraming paraan. Maraming paraan para lumago sa Panginoon. Pag gusto mo, may paraan. Pag ayaw mo, maraming dahilan. Tingnan niyo ako. Mula sa bahay namin, siguro lagyan natin ang para makakuha nyo. Mula rito hanggang doon sa hindi naman, dito lang sa may Kalob. Ano magbasa doon? Kalob? Yung kala si Brother Roland? Yeah.
Malayo lang siguro konti bahay namin doon, parang ganun. Nilalakad ko yun. Di ba, pag gusto ko makilala ang Diyos, nilalakad ko. Eh sa Pilipinas, may bagyo pa yan. Ang problema pa, pag pumunta ako, English speaking pa minsan. Ang hirap, pero gusto ko lang, basta worship na lang ako dito. Kaya hindi dahilan yung di ko na maintindihan si Pastor RB. Totoo lang, yung worship lang, sapat na eh. Amen. 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 Hindi dahilan siya. Actually, kung sige yung kinocompute ko, per Sunday, second Sunday, ang isang buwan, mayroong 4 services, right? Kung talagang gusto lumago ng tao, hindi makaka-apekto ang Tagalog. Kasi isang beses lang ako nagtuturo dito, amen. 3 beses ang English. Ibig sabihin, hindi pwede dahilan nino, ay, hindi ko sinaintindihan. Amen. Hindi naman niyo ako laging kasama, 23. Ilang mga oras ako nag-preach? 4 oras naman ako nag-preach. Amen. Ibig sabihin, pag gusto mong lumago, may paraan. Guard your heart above all else. Next, please. Next, please. Pangalawa, pleasant words are like honey from a honeycomb, sweet to the spirit and healthy for the body. Pleasant words, sabi sa Salem, pleasant words are like a honeycomb, sweet and delightful to the soul and healing to the body. Eh, paano naman hindi may sakit na nga? Magagalitin pa. Eh, paano pang gagaling? Amen. Ang problema, mabagsik na nga magsalita, pati ibang tao magkakasakit din. Kasi pero kung napagsabihan mo ng hindi maganda, may sakit na, lalo, nagkadamay-damay. Siguro lahat ng time, ako, kahit ako may problema din ako sa pagkasalita. Pero ang secret talaga dyan, sinasabi ko dito, yung salita ni Lord. Yun ang magtuturo sa atin, napag-aaralan. Ako, buti lang ako na-develop din ka paano yung pagkasalita ko. Little by little. Bakit? Ako, minsan derechahan din ako, buti asawa ko, mapagpasensya. Amen. Paano gagaling? Isip mo, sino rito yung paggalit yung nagsalita ka ng hindi maganda, pagkatapos mo magsalita ng mga hindi maganda, pagkatapos ikaw rin apektado. Tama mali? Ako, experience ko rin yan. Ikaw ganyan, pag nag-iisa na ako, malungkot na ako. Tama mali? Eh, paano kung walang salita ni Lord? Sino ko kontrol sa ating bibig? Eh sabi ng Bible, buhay at kamatayan sa dila na kasalalay. Kaya naintindihan ko na may bawat isa. Yung mga nagkakamali, naintindihan ko rin kasi pinagdadaanan ko din. Pero ang gaganda lang sa akin, may salta ako ni Lord. May nagpipilter, ay Lord, sorry po. Panagkamali ako sa asawa ko kahit na, minsan, hindi naman sa kumikibo. Ako nila humihingi ng, mahal ko, kinausap ko ni Lord kanina, sorry. Hindi ko alam na, sabi niya, ha? Kaya wala lang, pero sa akin, kinausap ako kasi nakapagsalita ako ng hindi tama. Amen. Amen. Eh kung walang salita ni Lord, sino ko control? Amen. Kaya nga pinupus ko lagi magpasa ng Bible. Amen. Mag-devotion, magpakalagos sa Panginoon. Kasi nga, ito yung magsasala. Kaya yung pleasant words, napaka-importante. Kaya matutunan din, kaya nga guard your heart. Pag may nagsalita ng hindi maganda, kailangan sarado tenga. Pasok dito, labas na dito. Hindi na minemeditate. Eh paano makakapasok nga ang mga pangit na salita kung ang dinedebose ako, minemeditate mo yung Word of God? Ibig sabihin, kailan nakakapasok? Iba minemeditate. Kasi kung nag-meditate ka ng Word, hindi makakapasok. Amen. Amen. Alam mo kaya, mapad ang taong hindi nakakakit ng masama. Hugas ang mapad ang taong hindi nakakakit ng masama. Eh kung may dumating problema, hindi ka kahit papasok kasi may iniisip ako eh. Sino rito, yung kahit na yung words niya ay careless siya magsalita, dahil ang isip mo ay puno ng salita ni Lord. O okay, halimbawa may kausap ka, may nakikipag-usap ka sa iba. Minsan, di ba, yung marami nagsasalita sa iyo, minsan hindi mo kahit may tango ka lang tango, hindi mo naman naiintindihan. Kasi busy isip mo. Sino naka-experience ng ganon? Yung busy iniisip mo, may sinasabi sa iyo, tango ka lang tango, pero to lang naman, hindi mo naman naiintindihan kasi mayroon ka iniisip. The same thing. Kaya yung pleasant words, napaka-importante. Amen. Tapos na. Ayun ako pala. Amen. Magagawa lang natin through Word of God. Next, please. A happy heart is a good medicine and joyful mind causes healing. But a broken spirit dries up the bones. Iksin lang natin. Imposible magkaroon ka ng masayang puso kung wala ka salita ni Lord. Napakaraming nakaka-discourage sa mundong ito na pwede magpalungkot sa iyo. Amen.
Kaya pag puno ito sa salita ni Lord, siguro maapektuhan ka sandali lang. Pero pag wala na. Amen. Siyempre, may emotion naman talaga tayo eh. Pero naniniwala ako hindi magtatagal. Bisan segundo nga lang eh. O bisan, siguro kalahating araw. Eh, pag wala, ako buong buhay mo na yan. Lalamunin tayo ng mga sakit ng kalooban. Kahit anong sakit, pag tama ang puso, gagaling. Amen. Amen. Next, please. Tapusin natin. Depart from evil. Do not be wise in your own eyes. Huwag tayo maging marunong sa ating sariling karunungan. Kaya minsan maraming nai-stress. Pamamaraan niya ang kanyang ginagawa sa mga bagay-bagay. Amen. Fear the Lord with reverent awe and obedience and turn entirely away from evil. It will be health to your body, your marrow, your nerves, your... Ano bigas doon? Sinus, your... ano ba yan? Tendon? Your... Kasalanan balita. Your muscles and your inner parts and refreshment, physical well-being to your bones. Bakit nga ba hindi magkakasakit ng tao? Eh kahit Kristiyano ka, kahit anak ka ni Lord, kung magbibisyo ka, sigarilyo, inom, puyat, etc. Eh bakit hindi magkakasakit? Magdamag na nagpe-Facebook, magdamag na nag-games, hindi makapagbasa ng Bible, antok na antok, eh ba't di ka magkakasakit? Ako sugal ako ng sugal noon. Sugal ako ng sugal, 2 days, ba't daw magkaka-ulcer? Kahit sumisimba ka kung ginagawa mo, magkakasakit ka pa rin. Kahit ipapray kita, in Jesus' name, be healed! Mamayang gabi naman, dapat ka na naman sakit. Eh ba't di ka magkakasakit? Amen. In Jesus' name, be healed! Matatapos ang puro ng bihil na yan. Kundi magbabago pang marang pamumuhay. Amen. Kaya nga ang meaning ng repent, change the way you think. Or changing the way you think. Magbago ng style ng pamumuhay. Kaya ngayon, hindi po ako nagagalit ha. Kapaliwanag lang. Binibigyan ko lang ng diin. Kaya po yun ang nagagawa ng salita nila. Kaya araw-araw, marami sa akin, devotion, basa ng Bible, devotion. Kasi nga, inangakit ako rin sa buhay ko. Kasi marami akong kaibigan sa Philippines, active naman sa simbahan, may napatay sa droga, etc. Umakit naman ng simbahan, kasama ko pa sa maintenance, active naman sa gawain sa youth, but naman, hindi naman naging maayos ang buhay. Active naman sa Bible study. Eh, walang personal relationship kay Lord. Eh, sino ba naman na nakapunta ng pera? Kung wala kang relasyon kay Lord, blessing. Ay, kung may relasyon kay Lord, ako Lord, so sorry mo to. Amen. O sa trabaho, nakapul kayo ang pera sa trabaho namin sa Itlocan. Nakapul kaya kami, bago pa lang kami tuneton nakita namin. Dinerecho namin sa boss namin. Eh kung hindi ako wala akong relasyon kay Lord, religyoso lang ako. Oh, blessed the Lord. Kailangan ko ng pera ngayon Amen. Nahuli ko, tanggal sa trabaho. Amen. Meaning, pwede rin pagmula ng sakit yan. Malakas ka ngayon. Yan. Alam ba, nagka-problema mata ko rin? Kabataan, makinig Hindi lagi malakas ang mata mo. Okay mata mo. Kaya ako sinasabi ito, hindi sa nakita ko, na-experience ko rin kasi na napabayaan ko yung mata ko na sobrang exposed sa light sa cellphone. Nagka-problema eyes ko. Lord, nagpastor naman ako, sumusunod naman ako sa'yo, bakit nagkasakit ako? Sobrang kas kasi sa cellphone. Lagi na lang sinisisi si Lord. Kung si Lord nakakakanta lang, ako ang nasisisi, ako ang nakikita, ako ang laging may kasalanan. Buti na lang, di aawit si Lord. Ikaw may kasalanan Puyat ka ng puyat. Tapos pag nagkasakit ka, sabihin mo, naglilingkod ka naman kayo. Amen. Hindi mag-aaral ng mabuti. Parang ako, hindi nag-aaral ng mabuti. Meron ko sa English ngayon Sabi ni Lord sa akin, wala akong preaching dito. Ayan, parang in-impress ng kanya, Lord. Ayan, pinag-aaral kasi kita naman, ayaw mag-aaral. Through your nanay mo. Parang ganun ang dating sa akin. Talaga naman, pinag-aaral ako ng nanay ko, ayaw ko. Sa sugalan tuloy ko, sa sugalan ang tuloy. Kala ko okay lang ang buhay.
Amen. Kaya pwedeng pagmula na sakit, yung kaya lumayo sa kasalanan. At ang kasalanan nakakatanga, nakakabobo. Maniwala kayo sa akin, nabobo din ako. Tama mali. Pero ang pagsunod kay Lord, nakakatulong. Nakakatulong ang pagsunod kay Lord. A wise man seek God, seek Jesus. Amen. Ang matalinong tao naghahanap sa Diyos, maghanap ka pa lang, matalinong tao ka na. Hindi lang English ang panunungan. Marami kaya rito marunong mag-English pero wasak ang buhay. Amen. Ang totoong dunong nagmumula sa Diyos, kaya mong hayaan din ang buhay mo. Dahil sa Diyos, through His Word. Amen. Kabataan, bawat sa nakikinig, please, read your Bible. Make devotion. Para sa iyo yan, kapatid. May ingatan mo buhay, may ingatan mo pati anak mo. Pastor, nagbabasa ako, hindi ko maintindihan. Pray ka kay Lord. Ganun din naman ako nung araw, hindi ko rin maintindihan ng Bible. I can understand Bible. So, sino pa naman ito? Puro pangalan. Puro utos. Pero the truth, the power of the Holy Ghost, ay, maintindihan mo. Amen. Ang sarap mabuhay. Amen. Sabi niyo, Pastor, mahirap. Kapatid, si Noah, sa Bible. Wala namang Bible, pero nakikipag-usap kay Lord. Ngayon may Bible pa, di mas maganda. Nabuhay na matuwid, lahat ng tao makasalanan. Pwede yun. Kahit ako lang kahit kami ni Pastor Hills matira dito, pwede kayo mabuhay ng tama. Dahil kasama namin si Lord. Nangyari sa Bible yan. Si Noah, sabi ng Bible, naging matuwid. Ayaw niya natin katwiranan na lahat ng gumagawa ng masama. Sa Bible, lahat mali. Si Noah lang ang pamilya niya matuwid. Amen. Amen. Next please. Finally. Believers. Finally. Tapos tayo, Pastor. Believers, whatever is true. Nasa Bible lang ito. Nabasa tayo ngayon. Hindi pa pwede ito. Whatever is true. Whatever is honorable and worthy of respect. Whatever is right and confirmed by God's word. Whatever is pure and wholesome. Whatever is lovely and brings peace. Whatever is admirable and of good repute. If there is any excellence. If there is anything worthy of praise. Ang sabi dito, sabay-sabay tayo. Think continually on these things. Sa mga words ni Lord. Isa lang. Meditate on it. Continually on this thing, continually on these things. Center your mind on them and implant them in your heart. That's secret. At I believe, magtatagumpay tayo sa buhay. Kung may sakit ka, anong uri sakit yan, kalooban, physically, problems, gagaling ka. Gagaling ka in Jesus' name. Dito ko tapusin. May isang, hindi ko alam kung Christian siya. Christian nga siya, sabi niya. Nagpunta sa doktor. Nalaman niya na-discover o sa results ay nalaman na may cancer, stage 4. Ginawa niya, matalinong tao, ginawa niya, pinatawag lahat niya, kanyang kaibigan, doon ka lang church. At sabi niya, kinumbisi niya na, total, 2 buwan lang yata, o 2 buwan na binigay ng doktor. Magkatayo ka ng, ang tawag doon, ng parang, orphanage, parang gano'n eh. Foundation. May isang suporta, tulungan. Tapos, to make long story short, umayon din ng mga kaibigan niya, mayaman. Nabisi siya, nabisi, tumulong, nagpakalapit kay Lord. Lang iniisip niya lagi mag-serve kay Lord, etc. Hindi niya namalaya yung 2 months. Umabot ng 2 years, hindi niya nalaman. Napasin, nga pa, ba't ako? Alam niya, 2 months lang ang taning ng doktor. Pero dahil nabisi ang kanyang buhay sa Panginoon, hindi niya namalaya, magaling na pala siya. Amen. Hindi niya pinukosa yung sakit, pinukosa niya ang Panginoon. Amen. Kaya kung meron may sakit karamdaman dito, unang-unang gawin niyo, pumayapa kayo sa Panginoon. Amen. Kaya minsan, kain dito, kasi nga gulong isip eh.
Amen. Sa pagkain lang, galit ka. Sa lechon na lang yung pinupo. Lahat sa manalap sa lechon. Pero pag mayabang ka, makapag-isip ka rin. Makakagawa ka ng mga tamang desisyon. Parapahan po natin, Panginoon. Tayo mo tayong lahat. Sige po, tayo po lahat ay magtapos po tayo sa pagsamba kay Lord. Kung meron po may sakit, if you have a sickness to your body, ano mong gawin, trust in the Lord. At kung gusto mo magpa-pray, come in front. I pray for you. I believe ka, even yung gagawa kahit mag-worship ka lang ngayon, ako naniniwala yung kapayapaan ng Diyos ay isa sa iyo. Let us worship our God this afternoon. Lift up your hands. Magpatapos, pasalamat po tayo. Give thanks to the Lord. Yes, Lord God. Aking Panginoon. Yes, God. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hanap ng kaluluwa ko'y ikaw. Damdamin ba'y nasasaktan, di pa rin ito
Come on, let's lift up our hands. Let's all lift up our hands. Father God, we thank you, oh God. We thank you for the help, oh God. From the bottom, from the top of our hair, oh God, from the bottom of our feet, every single cells in our body, every sickness that we're having right now, in Jesus' name, that we claim it, that we are healed already, oh God. We are healed. Yes, oh Lord, we are healed. Heartache, oh Lord, lahat ng nasa puso namin, oh Lord, that it doesn't belong to you, oh God. We rebuke it in the name of Jesus. Yes, oh Lord. Lord, I pray, oh Lord, from now on, oh God, we're going to give our life to you, oh Lord. We're going to give our life to you, oh God. Lord, Holy Spirit, help us to strengthen our health. Holy Spirit, give us knowledge and wisdom. For whatever we do, for whatever we say, you will guide us, Holy Spirit. And Lord, I pray for Pastor Arvin, oh God, thank you for the message, oh Lord. We are so blessed. We are so blessed, oh Lord, for his message. And thank you, oh God, for giving him this wisdom, oh Lord, to share his word. Lord, once again, Lord, we thank you. We thank you. We can never thank you enough, oh God, for what you're doing to us and for what you're about to do to us, oh Lord. Holy Spirit, be with us. Be with us. Once again, Lord, we thank you. We love you. In Jesus' name we pray.